Bagyong Berbena mas lumakas pa bilang isang typhoon category habang papalayo sa bansa at posibleng kasunod na Bagyong Wilma tatama sa Luzon at Visayas. Alamin ang detalye. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, habang papalayo ang Bagyong Berbena na lalo pang lumakas, may bagong tanong na naman ang marami sa atin. May kasunod ba ang Bagyong Berbena? Papasok ba ang Bagyong Wilma sa unang linggo ng Disyembre? Kalmado lang po tayo mga kababayan. Alamin natin ang lahat ng datos, kumpleto, malinaw at may swabing pagdaloy ng mga balita. Simulan natin ang ulat sa Bagyong Berbena. Ang Bagyong Berbena ay lumakas pa at ganap ng isang typhoon habang nasa water north of Calayan Island. Ang lokasyon nito ay nasa layong 255 kilometers hilaga ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Taglay pa rin ito ang maximum sustained wind na 140 km per hour at mayroong pagbugso na umaabot sa 170 km per hour. Ang central pressure nito ay nasa 965 HPA. Malakas at kumpirmadong bagyo na talaga ang hatak nitong Bagyong Berbena. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 15 km per hour at ang lawak ng hangin nito ay umaabot na po sa 450 km na malalakas hanggang typhoon force wind category. At dahil dyan, tropical cyclone wind signal number 1 nakataas pa rin po sa bandang Calayan Island. Ibig sabihin, may malalakas na hangin na mula 39 to 61 km per hour sa mga susunod na 36 na oras at mayroong minimal to minor impact. Pero tandaan, sa mga coastal at kabundukan, mas malakas pa ng kaunti ang hagupit ng Bagyong Berbena. Kaya sa ating mga kababayan na nasa Calayan area, kahit malayo ang sentro, huwag mag-relax, huwag maging kampante, iba pa rin kapag ang hangin ang tumama sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Mga kababayan, northeast monsoon at dagdagan mo pa ng Bagyong Berbena, mas malakas ang hangin at mas mataas ang alon. Kahit wala ng signal sa karamihan ng Luzon, magiging maanghang ang ihip ng amihan, lalo na ngayong araw sa lugar ng Batanes, Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. At bukas naman, November 28 sa Batanes uli, Cagayan, Apayao, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Palawan. At sa Sabado, November 29 sa bandang Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa madaling salita, kahit wala ang Bagyong Berbena dito sa Pilipinas, ramdam natin ang buntot ng epekto nito, lalo na ang hangin at alon na dala nito. Malalaking alon o gale warning effect, very rough sea to high seas na aabot sa 7 meters ang taas sa lugar ng Calayan Island. Hanggang 5.5 metro naman ang taas ng mga alon sa Batanes, Babuyan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. 4.5 metro naman na taas ng alon sa Hilagang Cagayan. At lahat ng sasakyang pandagat ay pinapaalahanan na huwag po munang bumiyahe o pumalaot sa mga oras na ito sapagkat napakataas ng alon sa mga lugar na ating nabanggit. Rough seas mula sa Isabela na may alon na 3.5 metro ang taas. Sa Zambales naman, 3.5 metro ang taas din. At sa Aurora, 3 metro naman ang taas ng alon. Moderate to rough seas sa Polillo Island, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat, Siargao, Bukas Grande, Albay, Sorsogon, Palawan. Mga kababayan, 2.5 metro, 3 metro, 4 na metro, 5 metro at 7 metro ang taas ng mga alon dito sa mga lugar na ating nabanggit. Hindi po ito biro, para na itong isang pader ng tubig. Iwasan muna ang laot, kahit gamay ninyo ang dagat, iba pa rin ang bagsik ng malalakas na alon. Kasabay pa niyan ang malalakas na hangin. Samantala, malalakas na ulan sa Northern Luzon, kahit nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR, ang Typhoon Berbena, meron pa ring heavy
to intense rain dito sa lugar ng Cagayan. Naka-orange warning po tayo sa Cagayan. Moderate to heavy rain, yellow warning sa Apayao, Kalinga at Isabela. Posible ang pagbaha at landslide. Kung nakatira kayo sa gilid ng bundok, tabing sapa o low-lying areas, ito na ang panahon para mangalap ng impormasyon at mag-ingat sa inyong lugar. At para sa ating track and intensity outlook ng Bagyong Berbena, dadaan ang Bagyong Berbena sa hilaga ng Kalayan ngayong umaga. Magiging mabagal ang kilos simula hapon hanggang bukas. West-southwest to northwest and then west to southwest muling pagdating ng weekend. Posibleng humina sa severe tropical storm bukas hanggang Sabado at posibleng lumakas uli saglit bilang isang typhoon sa darating na weekend. Tapos ay tuloy-tuloy ng hihina habang papalayo ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ito yung klaseng bagyong naipit sa hangin. Mabagal, paikot-ikot pero hindi papaloob sa Pilipinas. Good news yan para sa atin. At para sa ating long range forecast, ang tanong, posible bang si Bagyong Wilma ang susunod o kaya susunod na? Ito ang tanong ng lahat at ito rin ang dapat nating himayin ng mahinahon. Ano ang nakikita ng mga modelo? Ito yung European Center Mid-Range Weather Forecast System o ECMWF. May mahina at maluwag na low pressure sa silangan ng Pilipinas. Ang sabi naman ng GFS o Global Forecast System, walang nakikitang low pressure sa parehong lugar. At ang sabi naman ng ICON, hindi umaabot ang modelo hanggang December 4, kaya walang malinaw na sinyales. At ang sabi ng ensembles, watak-watak at walang iisang direksyon ang mga kaulapan. At ang sabi ng Google Mind at AI models, may cluster na posibleng low o bagyo sa darating ng December 3 to December 5, pero 7 to 8 days out, napakalayo at mataas ang uncertainty. So mga kababayan, ang tanong, ano ang ibig sabihin nito? Worth watching, hindi pa dapat ikabahala. Walang opisyal na ahensya na nagsasabing magkakaroon ng Bagyong Wilma. Wala pang solidong datos para sabihin merong itong super typhoon na magaganap o magiging bagyo sa darating na Disyembre. Mga kababayan, hindi lahat ng nakikita sa social media ay dapat nating paniwalaan. Marami pong clickbait ang makikita natin. Ang totoo po, posible po bang magkaroon ng Bagyong Wilma sa darating na December? Ang tanong ay oo. Pero tiyak po ba ito? Ngayon, ang sagot po natin dyan ay malayo pa at wala pa tayong tiyak na datos mula rito. Kaya patuloy tayong maging handa at mag-antabay sa mga darating na araw. Ukol dito sa bagong mamubuong bagyo na tinatawag nating Bagyong Wilma. At ayon naman sa pag-asa sa darating na Disyembre, sa unang linggo ng Disyembre o sa kaya sa kabuang buwan ng Disyembre, ilang bagyo ba ang papasok sa ating bansa? Ang sabi ng pag-asa, 1 o 2 ang posibleng pumasok ngayong buwan ng Disyembre. Ang susunod na pangalan nito ay tinatawag nating Bagyong Wilma. Saan karaniwang tumatama ang mga bagyo pagdating naman ng buwan ng Disyembre? Ayon sa pag-asa, Southern Luzon, Visayas at Mindanao, maaring dito tumama ang Bagyong Wilma o ang dalawang bagyo na paparating ngayong buwan ng Disyembre. Ito yung mga bagyong habol ng taon, hindi madalas pero kapag tumama, magiging basa ang ating Kapaskuhan. Ang tanong ay may kasunod ba ang Bagyong Berbena? Posible, pero malayo pa, wala pang agreement sa models, wala pang opisyal na bulletins at wala pang malinaw na forma ng Low Pressure Area o LPA. Sa ngayon, obserbahan po muna natin kahit hindi dapat tayong kabahan. At para sa ating summary na ating ulat, ang Bagyong Berbena ay mas lalo pang lumakas na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility papalayo sa ating bansa. Walang direktang banta sa ating bansa pero malakas pa rin ang epekto ng hanging amihan at ulan. Northern Luzon, mag-ingat sa heavy rain at ang dagat ay delikado sa ilang mga lugar. Posible ang bagong low pressure area o LPA next week pero hindi pa ito kumpirmado. Ang Bagyong Wilma ay susunod na pangalan na bamatayan natin sa mga darating na araw. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1, at ang Diyos ang siyang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa panahon ng kagipitan. At yan po ang ating pinakabagong update ng ating panahon mula sa Bagyong Berbena at ang susunod na bagyo na tatawaging Bagyong Wilma.
Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagtangkilik dito sa Pilipinas weather ngayon, lalo na sa ating mga kababayang OFW na kahit sa amang sa bansa ay patuloy na nanonood dito sa ating channel. At higit sa ating mga local subscribers sa Luzon, Visayas at Mindanao, salamat sa inyong patuloy na pagtutok at pagbibigay ng inyong super thanks. Maraming salamat sa inyong lahat. Patuloy kayong mag-ingat at mabuhay po kayong lahat. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala sa inyo. Kung ito'y nakatulong sa inyo ang ulat na ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.